Hi guys! Gagala kami. Gagala namin si ate sa Old Salmia. Unang araw pa nga lang ni ate dito sa bahay, abay nagsisipaggalaan na kami. Siguro naisip ni madam na habang maaga pa, abay mag-e-exercise na si ate sa kakagala nila dahil ganito yung magiging buhay nila. Niya pala. Oo nga, sila nga. Ganito nga yung buhay namin, gala dito, gala doon, kasama yung alaga ko. At ganito naman kaingay at kabibo ang sasakyan habang papagala kami. Hindi ka nga maboboard kila madam dahil sa sobrang gala nila, abay sobrang bibo din yan sila. At ayan na nga ang magyaya, abay hindi na ako pinapansin ng alaga ko dahil may bago na siyang kakampi. Lagi man kaming nag-aaway dalawa kasi pareho kaming Virgo pero sobrang lambing naman namin sa isa't isa. Pero kahapon nga abay hindi na halos kumala sa bago niyang yaya. Nagtanong nga si madam kung saan ang gusto naming puntahan. Meron kasing Kiran Mall dito sa may malapit sa dagat kaso sobrang layo. Kaya naman pinapapili ako ni madam kung saan ba kami pupunta. Ako naman, alam niyo naman ako na gusto ko dun sa mga maraming Pilipino. Kaya sa Old Salmia yung pinili ko. Pero alam niyo ba, binilhan kami ni madam ng balot. Ganyan na kasi ang madam ko, kung ano ang merong Pinoy food, bibilihin niya yan para sa'yo. Kaya naman, hindi talaga mamimiss ni ate ang Pinoy food kasi mai-spoil yan siya sa madam niya ng mga Pinoy food. Bawat gala nga niya ni madam, kapag may nakita siyang Pinoy food or merong nagtitindang Pinoy food, abay tatawag yan agad sa katulong niya at magtatanong kung anong gusto niya na Pinoy food. At dito naman, nainip na nga yung amo ko kaya umalis na lang kami sa Salmia kasi nga wala kaming mabilhan na bike ng alaga ko. Kaya pumasok na lang kami dito sa Al Salam Mall para maglaro. Ang sabi ko nga kay ate, mag-exercise ka na at mag-ready ka na dahil ito yung magiging buhay mo sa palaruan. Pero iba yata ang naglaro kasi kami naman yung nag-enjoy dalawa. At naging isip bata pa nga kaming dalawa. Kung nakikita nyo naman, abay yung madam ko yan at yung alaga nyo naman yung nakasakay. Naglalaro na nga lang kaming dalawa dito ni ate kasi hawak naman ni madam yung bata. Habot naman paano mo doon ito gali? Wala nga kaming magawang dalawa kaya naglaro na lang kami dito at nagsalitan kami kung sinong magdadrive. Abay mababangga pa yata dahil hindi naman marunong si ate magdrive. Alam nyo ba yung amo ko sobrang hands-on yan sa anak niya. Hindi niya hinahayaan yung katulong niya na mag-isa or mag-alaga sa anak niya. Hindi nga yan kagaya ng ibang madam yung madam ko na iaasa lang sa katulong ang pagbantay sa bata at pakikipaglaro sa bata. Wala na nga kaming ibang ginawa kundi maglaro at maglaro na lang dito sa palaruan. At ganun talaga kapag nani ka, ito na talaga yung buhay nyo sa palaruan. Umalis nga kami ng alas 8 at umuwi kami ng alas 11 sa gabi. Inubos nga lang namin yung oras namin doon sa palaruan at wala naman talaga kaming ibang ginawa kundi maglayas. At yan nga, nakikita nyo si ate dyan naboboard na. Siguro ang nakikita niya dyan ay kumot at unan dahil nga wala pa siyang maayos na tulog. Nakatulog naman siya sa eroplano kaso nga lang nung nasa agency na siya parang hindi na siya makatulog dahil nga siguro na-excite siya. Pero sinabihan naman siya ni madam na bukas pagkagising niya ay alas 11 na nga siyang babangon para nga makabawi siya ng tulog. Kaya naman ate, wag ka nang mag-alala dahil bukas hindi ka naman babangon ng maaga. Ako ang babangon ng maaga mga alas 11 at alas 12. Naboboard na nga kaming lahat kaya nag-aya na si madam na umuwi kaso nga lang yung alaga ako ayaw pa umuwi at nagwala sa palaruan. Hindi ko na nga ipapakita sa inyo yung video ng pag-uwi namin kaya hanggang dito na lang at salamat sa panonood.